Hello. Good morning. I cannot lie. This is going to be uploaded at 12 noon, pero good morning. Kasi Matthew tayo, Mateo, chapter 16 pa rin. So, Bible reading, pagbabasa ng Biblia, nasa Matthew tayo, chapter 16. Verse 18 to 20, yung babasahin natin. I just want to share na yung original plan kahapon to preach on those people falling in line to ride a jeep, it didn't materialize. We're trying, my son and I, talagang no-observe namin. So, when we are trying to, or when we are about to approach a group of people, then that's about time na yung darating yung jeep and then magsasakayan sila. And then we are trying to time it, hindi kaya ng 3 minutes na may share yung gas, but more or less 2 minutes nag-aalisan. I mean, sumasakay na sa jeep. We cannot go inside the jeep. Baka mamaya biglang mapuno, biglang umalis. We're attending the Sunday service at 10 a.m. yesterday. So, okay. Actually, hindi pala. After na pala yun. Kasi sa hapon na. After ng Sunday service. After ng 10 a.m. Sunday service. Dun kami nag-start. But, may plano kasi kaming mag one-on-one pa. Or at least, or at least small group of people. Hindi yung larger crowd. But then, sabi ko, mukhang abort. Mukhang hindi siya uubra, hindi masishare ng malinaw yung gospel at least kung masyadong mamadaliin. And because I'm rushing because I don't know, I'm not certain about the time. So, change of plan. Good news, nakakausap kami ng 3 grupo. So, first one is an individual, si At Girl. And then, yung second group, 2 parents with their children. Kausap namin. Medyo so-so yung gut feel ko. But I'm just praying and hoping na plant yung seed. Anyways, si Lord naman yung mag-nourish nun, tapos mag-harvest nun. Kung hindi ko na-plant, kung na-plant ko yung seed, tapos hindi nag-sink in, maybe after 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, 20 years, doon pa lang mag-sink in. At least alam na nila. Ganito rin yung gospel na na-share nung dati, nung payat. Yung payat na, madaldal, maingay, tunog lata. Pero kung nag-sink in na, hopefully. Kasi same lang sa akin, yung 2013, nadinig ko yung gospel. 2024, doon ko tinanggap yung good news. Doon ko tinanggap si Lord. Ikaw pala, Savior. Kala ko ako. Sorry. Anyways, napapahaba na yata yung sharing. So, I'm planning to upload my gospel sharing outdoors, outside, twice a week. Medyo nagkakaroon ako ng ipon. And my son and I will be doing that on a weekly basis. Probably talking to at least 3 or 4 groups para 3 or 4 videos yung ma-share. The reason why I'm sharing the videos is I'm rewatching it. Mali ako doon. Mali yung analogy ko doon. Or at least, mali yung nalito ko doon. For me to get used to it. At saka nag-iiba-iba yung flow. Sobra. Meron akong naisip na ganito yung pattern, ganito yung format. But depending on their responses, nag-iiba yung flow. So, the Holy Spirit is guiding me anyways. Ayan, 4 minutes na. Tuloy ko na to. I just wanna thank God na nakapag-thank you na ako kay Lord kanina. Pero tsaka kahapon din, sobrang thankful ako. Kasi grabe yung binibigay niyang wisdom dun kay Benix. Sobrang wisdom yung binibigay niya kay Benix. Dami kong namimiss na nire-remind ako ni Benix. Tapos ginagawa pa ni Benix, tamang approach. Sasabihin sa akin, after the fact, after ng conversation dun sa sineshare ng gospel. Daddy, parang dito yung mas magandang approach. Dito, Daddy, parang nalito ako rito. Dito, Daddy, parang natakot ako dito sa sinabi mo. Nagkakaroon ako ng way para maipaliwanag sa kanya. Nabibigyan kami ni Lord ng wisdom para mas maunawaan niya yung gospel. Talaga dumidiin yung gospel. Tapos siya na mismo yung nagre-remind sa akin. Daddy, parang dito mas maganda yung ganitong analogy. Ano tingin mo dito, Daddy? Grabe, pagka ganang conversation niya ng anak niyo, grabe. Grabe talaga. Promise, sobrang saya. Sarap kasama ng anak ko. Grabe. I know, God.
is just preparing my son and I for something big, for His glory. Feeling ko talaga, tinatawag niya ako para gawin ko eh. Although sablay-sablay I just want to give a heads up. Feeling ko dami kong sablay. Pero may times na nakikita ko yung reaction ng facial reaction ng kausap ko. May times doon na dumidiin. As in, mind blown. First time nila yata madinig yung ganung salita ng Diyos or yung ganung balita ng Diyos. Tapos minsan naman, napapasobra na ako kasi nararamdaman ko na. Ako, nagra-rush na siya, tumitingin na siya sa oras. So yun, doon medyo na ako, paano ko ba tatapusin to? Kasi hindi ko pa rin alam paano tatapusin yung conversation. But anyways, 6 minutes na. Mateo po tayo, Mateo chapter 16, verse 18 to 20. Tsaka na ulit ako magkukwento. Sorry, madaldal talaga ako. Siguro yun yung gagamitin na skill sa akin ni Lord. Yung pagiging madaldal. Yung kahit ayaw mo makinig, magsasalita ako. Tapos ang sasabihin ko lang sa yung salita niya. Kasi yung bibig ko para sa kanya na yan. Pero just a disclaimer, yung bibig ko, minsan makakapagsalita pa ng secular. Kasi depende sa kausap ko. Baka mamaya mag-usapan Dota 2. Sige, may idea ako sa Dota 2 eh. Para makapag-build din ng relationship. Baka mamaya puro isa-shove ko lang sa throat nila si God. Eh di naman sila ready. Tapos wala namang relationship, sino ka ba? Pero yung approach ko sa street, I'm leaving it up to God. Hindi ko pino-force sila. Tanggapin mo si Lord, sabi mo, naintindihan mo na. Hindi. It's between them and God. Maybe the conversations that we have on that particular moment and time, maybe it's just a spark. Pero si Lord pa rin yung, pagka na-encounter nila si Lord, wala na yun. No turning back. Na-preach sa akin yung gospel, 2013. But when I encountered God in 2024, I will never turning back. I will never turn my back away from God anymore. I'm done. Enough of that. Matthew chapter 16, verse 18 to 20. Ang salita ng Diyos. At ngayon, sinasabi ko sa inyo na ikaw si Pedro, you Peter, at sa batong ito, and this rock, deeper meaning yun. Akala ng mga tao, si Pedro yung tinutukoy na rock. It's just a reiteration or pagpapakita ng Panginoon that I am the rock and I'm giving you an example. As Simon will be called Peter. Pakinggan niyo to. Tingnan niyo po ito. Na-misinterpret to eh. May deeper meaning to eh. Kaya lang, ibibigay ko ng ibang araw. Tapos, titignan ko like kung paano yung theology, paano yung mindset or how scholars approach this verse. 18. At ngayon, sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro at sa batong ito. Kala nila si Pedro yung tinutukoy na bato eh. Although yung Pedro, yung Peter, rock ang meaning nun. Pero pinapakita doon na I am the rock, God is the rock. That Moses smote to produce living water. Grabe yung connection nun. At ngayon, na-excite lang ako kasi pagka nakikita mo na yung mga nakatago sa wolf, nakatago sa goats, pagka yung lost sheep na simulan nang makita yung inilihim ng Panginoon para hindi maunawaan ng mga goats at yung mga lost sheep lang at mga sheep ang makakaunawa. Pagka nakikita mo na yun, mind-blowing talaga. Grabe, sorry. Mind-blowing talaga. No, 9 minutes na. At ngayon, sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro at sa batong ito, me, God, Jesus Christ, the rock, itatayo ko ang aking iglesia. Church. Alright, let's listen. By the way, in church, it's not the four corners of the building. It's not the building where the church go to meet and worship and pray and study the Bible. The church is the body of Christ, which is the believers that getting together, following Him, worshiping Him, studying His Word, and dwelling in His Word. The church is you and me. If you believe in Christ 100%, genuinely, sincerely, it means there's nothing you can do that could save yourselves but God alone, and He is our God.
and you believe in Him, put your full trust in Him, it means you and I together are the body of Christ, which is the church. All right, let me just continue reading. At hindi ito malulupig ng kapangyarihan ng kamatayan. So, you are understanding now why it is called the believers. The body of Christ is the church, who are the believers, because we will never experience the second death. We will never perish, because God will raise us up unto heaven on Judgment Day. Alright. Itatayo ko ang aking iglesia at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Verse 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Anuman ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit, at anuman ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Is it making sense now, guys? Is it Peter? Is it Peter God? Pinapakita ng verse na to na ang tinutukoy dito is our Lord Jesus Christ. And He's telling the disciple that our rock is the one who's going to do this. Verse 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. I am the way, the truth, and the life. Not Peter. It's our Lord Jesus Christ. And Jesus said unto Thomas, and Jesus said unto him, John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. I am the one who's giving life, and what I'm saying is the truth, and I am your only way. Not Peter. Grabe yung verse 19. At ibibigay ko sa iyo ang mga susi. It's like Jesus is telling them the way. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Anuman ang ipagbawal mo sa lupa. Peter is not the one who's creating the law or the one that making the law or the commandments. It's God. Magbawal mo sa lupa, ipagbabawal din sa langit. And in heaven as well, it's God. Ay ipahihintulot din sa langit. Ano ipagbabawal mo sa lupa, ipagbabawal din sa langit. Ano man ang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot din sa langit. Last verse, 12 minutes na, sorry guys. Pagkatapos nito, may pit na pinagbilinan ni Jesus ang kanyang mga alagad na huwag ipaalam kahit kanino na siya ang Messiah. Or Messias. Or Messiah. On this time, hindi pa pinapalaganap ng mabilis ni Lord. Kasi may timing siya. So, pero nung sinabi niya na sa sa Samaritan woman on the well, nung minute niya sa Samaritan woman, ayun, pinakalat niya na, sige, sabihin mo na, ako yung Messiah. Ako yung hinihintay mo na Messiah. So, tara, dali mo rito yung asawa mo. Ay, teka muna, wala ka palang asawa kasi meron ka marami. Kung alam niyo, dadadaanan natin yung story niya. Sa Samaritan woman. Okay, actually, nadaanan na natin yan. Ay, hindi. Matthew nga pala. Madadaanan pa lang pala. Doon sa mga Bible reading ko na dati, nadaanan na. One moment, guys. Anyways, tapos na tayo today. Yun na yung 4 verses. Pero malalim yun, ha? Yung rock. Check yung, yung sa panahon ni Moses. Sa Exodus. Exodus nga ba? Hindi, wait lang. Sa Exodus. Smote ni Moses yung rock kasi yung mga Israelites, nagre-reklamo na kay Lord. Bakit mo pa kami dalis sa Egypt kung mamamatay lang din pala kami dito sa wilderness? Tapos wala na kaming makain. Ayan. Pag-smote dun sa rock, biyak yung rock, nag-produce ng living water or ng tubig. And our Lord Jesus Christ is the rock who will produce living water. So we will never be thirsty anymore. Whew. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you soon. Bye for now.